Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunit misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na ang banal na spirito na siyang nagsugo kay Kristo ay ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At ang katotohanan, kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, ang tao ay namamatay at lumilisan dito sa mundo. Ang Espiritu Santo ang siyang tumawag sa akin para gawin itong aklat na to at magbahagi ng katotohanan. Sa araw na to, ang topic ko ay BBM, mag-resign ka na. Wala kang bayag na leader. Bilang isang tinawag ng banal na spirito na magsalita patungkol sa kanya at magbahagi ng katotohanan, gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan patungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil templo ng banal na spirito ang aking katawan at siya yung tumawag sa akin para magsalita patungkol sa kanya at para magbahagi rin ng katotohanan, ibabahagi ko sa inyo yung kasaysayan ng ating bansa. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang ating bansa noong unang panahon ay malaya, puspos ng liwanag, ng kalayaan at kapayapaan. At ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika. Ang pangalang Maharlika, kung magsasaliksik ako ng kahulugan yan, ang mga tao dyan, ang tawag sa kanila ay freeman or freedman. Ang ating bansa ay naging tanyag na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. Maraming mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit-kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit-kalakal. Honestly, ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa ay mga taga-ibang nasyon na nakikipagpalit-kalakal sa ating bansa. Noong unang panahon, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na walang relihiyon sa ating bansa. Pero ang mga tao ay namumuhay na puspos ng biyaya mula sa banal na spirito. Puspos ng kalayaan at kapayapaan. Sa paglipas ng panahon, napadpad itong si Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko sa ating bansa. At dahil kay Ferdinand Magellan, na siyang bulaang propeta ng Romano-Katoliko, sinakop tayo ng mga Espanyol. Sinabi nga ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At marami silang ililigaw ng landas. Ang katuruan ni Kristo ay sumamba ka lang sa spirito at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang banal na Espiritu na nanaan sa katawan ni Kristo ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ang mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa banal na Espiritu na nanaan sa katawan ni Kristo. Ang katuruan dyan sa Romano-Katoliko ay hindi nagmula sa banal na Espiritu kundi sa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Gawa ng relihiyong Romano-Katoliko, namuhay sa kadiliman ang dating mga tao na siyang pinili ng Diyos dito sa mundo. Sinakop ng mga Espanyol na mga bulaang propeta ang bansang malaya na siyang lupang hinirang ng Diyos. Dahil nalinlang ang mga tao sa ating bansa ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos na sumamba ka sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Itong si Ferdinand Magellan ang nagdala ng ribolto ng Santo Niño na siyang sinasamba ng mga Espanyol.
kultura ng mga Espanyol, ang relihiyon ng Romano Katoliko na dinala nitong si Ferdinand Magellan na nanlinlang sa ating mga ninuno kung kaya tayo ay sinakop ng mga kampo ng kadiliman. Ang mga leaders ng Romano Katoliko ay ipinahayag sa akin ng banal na spirito na sila ay mga kampo ng kadiliman, na silang naghahari-harian dito sa mundo, na ang layunin nila ay sikilin ang kalayaan at kapayapaan ng isang tao. Bawat katawan ng bawat tao ay templo ng banal na spirito. Dahil dyan sa mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, namuhay sa kadiliman ang pamumuhay ng mga tao sa ating bansa. Maraming kaluluwa ang naligaw ng landas na mas naniwala sa mga bulaang propeta kaysa sa kay Kristo na siyang sugo mismo ng banal na spirito. Sa paglipas ng mga panahon, naglaban ang Espanya at ang Amerika. Napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang Amerika ang maghahari sa ating bansa at sila yung maghahawak sa ating bansa, kung kaya ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating lupain sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano at ang mga Espanyol, yung Roman Catholic leaders, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na sila'y mga ulupong at mga kampo ng kadiliman na nagpaparusa sa kanyang mga tao sa kanyang lupang hinirang. Ang pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari na si Philip II ng Espanya, kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. At sa paglipas ng panahon, ginawa tayong alipin ng mga Romano Katolikong leaders at ng mga Amerikano. Magpasa hanggang ngayon, pagdating sa politika, ang mga kampo ng kadiliman, ang feeling nila sila yung mga Diyos dito sa mundo. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na siya lang ang Diyos na dapat mong sambahin, purihin at katakutan. Dahil siya yung may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan. Dahil tinawag ako ng banal na Espiritu Santo na magsalita patungkol sa kanya, nagiging prangka at diretsa ang dila ko dahil ang banal na Espiritu Santo na sa katawan ko ang siyang nagsasalita para sa kanya. Ang katawan ko ay templo ng banal na Espiritu. Dito sa mundo, alam ko na ang buhay ko ay pansamantala lang. Dahil ang banal na Espiritu ang may hawak ng buhay ko. Darating ang panahon, babawiin ng Espiritu Santo ang kaluluwa ko na siyang buhay na ipinahiram niya sa akin at ako'y lilisan dito sa mundo. Katulad ng sinabi ni Kristo, "My kingdom is not here on earth, but in heaven." Dahil alam ko na ang kaluluwa ko, anak yon ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu na parati kong kasama ay ang aking Diyos Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa akin. Ay ang siya ring amang espiritual sa langit, na siyang nagsugo kay Kristo na pinaglilingkuran ni Kristo. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang kampo ng kadiliman ay itong mga Roman Catholic leaders na dumating sa ating bansa, nananakop sa ating bansa, na bumura sa pangalan ng ating bansa at sinikil ang kalayaan at kapayapaan ng ating bansa. Ang mga American leaders, ganun din. Sinakop tayo ng mga Amerikano at pilit tayong dinidiktahan at minamanipula ng mga Amerikano na dapat sila ang ating sundin. Ang piling ng mga demonyong to, sila yung Diyos. Pero bilang isang tinawag ng banal na spirito na magpahayag ng katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos, na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Itong mga Roman Catholic leaders, American leaders, ay mga ulupong na lumalapastangan sa kanya. Honestly, gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos ang pangalang Maharlika
Dahil ito yung katotohanan para tayong makalaya na sa mga demonyo, nasyon, na nanakop sa ating bansa para mag-una tayo ng kalayaan at kapayapaan. Pero hinadlangan ito ng mga bulaang propeta ng mga Amerikano, nina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos ng mga Dilawan na silang mga kampo ng kadiliman. Pinabagsak ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, nina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos ng mga Dilawan, ang rehimeng Marcos para sila yung maghari-harian. Sa pag-alis ni dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang posisyon, tumayo itong impakta na si Cory Aquino na binago ang pamumuhay ng mga tao. Naging demonya ang pinuno sa ating bansa. Puppet ng Amerika at puppet ng mga demonyo ng Roman Catholic. Tatandaan nyo, Roman Catholic leaders at ang American leaders ay hindi mga banal. Mga kampon sila ng kadiliman. Mga ulupong sila na kumakalaban at lumalapastangan sa banal na spirito. Narito na tayo sa huling panahon. Honestly, yung mga Roman Catholic leaders, hindi nyo kayang linlangin ang banal na spirito dahil maging ang katawan yung mga ulupong kayo ay templo ng banal na spirito. At ang banal na spirito ang may hawak ng buhay nyo. Darating ang panahon kayong mga ulupong, mamamatay kayo dahil babawiin ng banal na spirito ang kaluluwa sa katawan nyo. At alam ng banal na spirito na ang kaluluwa nyo ay hindi niya anak, kundi anak ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya na naghahasik ng kaguluhan at kadiliman dito sa mundo. Kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, tanggalin nyo na yung mga abito nyo. Dahil kung hindi nyo man tatanggalin yan, kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, bibigkisin kayo eh. Ito yung pinahayag ni Kristo doon sa kanyang parabola. Na sa huling panahon, yung tungkol sa the parable of the weeds, yung masasamang damo. Nung nagasik ang banal na spirito ng kabutihan, dumating ang demonyong si Satanas na naghasik din ng kasamaan. Yung masasamang damo ay yung mga tao at yung mga kaluluwa na lumalapastangan sa banal na spirito. Sinabi ng anghel sa Panginoon kung bubunutin na raw yung masasamang damo. Ang sabi ng Panginoon, hintayin mo na ang panahon ng harvest. At sa panahon ng harvest, sasabihin ko sa iyo kung sino yung masasama at kung sino yung mabubuti. Yung masasama ang siyang bibigkisin mo at siyang susunugin mo. Yun yung mga bulaang propeta na kampo ng kadiliman. Yang mga Amerikano na lumalapastangan din sa banal na spirito dahil ang sinasamba naman ng Amerika ay ang kanyang dolyar na kanilang Diyos. Kung titingnan mo ang pera ng Amerika, nasasaadon. In God we trust. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. May pipiliin at itatangi ka. Ang sinasamba ng Amerika ay ang dolyar nila. Ang sinasamba ng mga Romano Katoliko ay ang kanilang Papa sa Roma na silang kanilang Holy Father na ulupong na lumalapastangan sa banal na spirito na hinihikayat ang mga tao na mas sumamba sa rebolto at santo-santuhan kaysa sa mag-repent sila at magbalik loob sa banal na spirito. Honestly, itong mga Roman Catholic leaders, mga impostor, ipokrito, mga banal-banalan sila. Pero hindi sila mga banal. Mga demonyo sila at mga ulupong. Narito na tayo sa huling panahon. Ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan. At ang banal na Espiritu ay narito na siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na magsalita patungkol sa kanya ipahayag ang katotohanan, honestly, yung si Bongbong Marcos,
ay walang bayag na leader. Binigyan ka ng pagkakataon ng banal na spirito na mamuno sa ating bansa, BBM. Pero anong ginawa mong ulupong ka? Nasasaad nga sa banal na kasulatan, do not trust the double-minded. Dahil ang double-minded, traidor yan. Bad company, corrupt good characters. Nasasaad yan sa banal na kasulatan. Hindi mo ba alam, Bongbong, na yang si Juan Ponce Enrile na ginawa mong Chief Legal Counsel mo na advisor mo ay traidor na naghudas sa iyong ama na siyang nanlinlang din sa mga tao sa atin para pabagsakin ang rehimeng Marcos, yung iyong ama, para patalsikin sa posisyon at yung mga demonyo ang maghari-hari. Yang Juan Ponce Enrile nang kinuha mong maging Chief Legal Counsel, nagulo na naman ang politika. Putang ina mo ka, BBM. Kukugit may utak. Huwag mo sasabihin sa akin magaling ka mag-Ingles. Dahil porket magaling mag-Ingles, hindi ibig sabihin puno ka na ng common sense na hudas ka. Hindi mo alam nga kung ang angkan mo pinabagsak ng mga Amerikano. Ngayon, gusto mong suportahan pa ang ICC para arestuin si Tatay Digong. Putang ina mo ka, nasa ng utak mo. Amerika, Roman Catholic leaders, ang nagpabagsak sa rehimeng Marcos ng iyong ama. Tapos ngayon, masusuporta ka pa sa mga demonyo, naampun ka ng tanga ka ng mga demonyo. Kaya ikaw, BBM, bumaba ka na sa pagkapangulo. Hindi ka nababagay na maging pangulo sa ating bansa. Ipinapahayag sa akin ng banal na Espiritu Santo na ang puso mo'y sa demonyo. Wala sa kanya. Yang si Juan Ponce Enrile, nakasuhan niya ng plunder na tanga ka. Dahil sa katandaan, hindi yan pinarusa at hindi yan ikinulong. Dahil matanda na raw. Nakasuhan niya gawa ng plunder sa pork barrel. Kinuha mo yung traidor na nakasuhan ng plunder na siyang naghudas sa tatay mo na maging advisor mo. Alam mo, Bongbong Marcos, wala ka talagang bayag. Hindi ka pwedeng magpangulo. Eto, kaya ka naging pangulo dyan, taong bayan ang nagluklok sa'yo. Pero ito ang pinapayag sa akin ng banal na Espiritu Santo. Bawat katawan ng tao ay templo ng banal na Espiritu. At kapag ang tao tinanggap nila ang katotohanan ng banal na Espiritu ang kanilang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanila, lahat ng tao na bumoto sa iyo, kaya kanilang i-impeach para usigin ka sa pamumuno mo. Ikaw, Bongbong Marcos, ay tanga, walang common sense, bobo, na naging kaisa ng mga demonyo. Honestly, hindi nyo kayang pabagsakin si Tatay Digong dahil kahit pagtulong-tulungan nyo si Tatay Digong, lalabas na yung katotohanan. Ang nanakop sa ating bansa, kaya tayo sinakop ng mga Espanyol, na silang nagasik ng kaguluhan at kadiliman, ay mga leaders ng Roman Catholic. Yan yung katotohanan na pinahayag sa akin ng banal na Espiritu na dapat kong sabihin at ibahagi sa buong mundo. Ang mga Amerikano, ang nagnakaw din sa ating bansa na sumikil sa kalayaan ng ating bansa. Sila yung totoong mga diktador at hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Sinabi ni Tatay Digong, tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos Senior na siya na ibalik yung pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na silang mga demonyo na kampon ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa para tayo makalaya na. Narito na tayo sa huling panahon. Kayong mga leaders ng Roman Catholic at mga Amerika, nung mga ipokrito kayong lahat, bilang ng mga araw yung mga demonyo kayo. Yung kataas at kayabangan nyo sa banal na Espiritu Santo, magwawakas yun. Dahil kayong mga Roman Catholic leaders at American leaders, ang lalabas ang baho nyo.
na kayo ang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa aming bansa, na sumikil sa kalayan at kapayapaan sa aming bansa. Ako bilang tagapagsalita ng Banal na Espiritu Santo, ipinapahayag ko ang katotohanan na ang Banal na Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko, si Satanas yun. Dito sa mundo, na lumalapastangan sa Banal na Espiritu na gusto niya na siya yung iniidolo na tawaging Holy Father. At hinihikayat ng demonyong yun na sumamba ka sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sa halip na ang Banal na Espiritu Santo lang ang kilalaning Holy Father na siyang Diyos na buhay na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Hindi yung mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Bongbong Marcos, sinasabi ko sa iyo, mag-resign ka na. At kayong mga dilawan, mag-repent na kayo kung gusto nyong maligtas ng mga demonyo kayo. Dahil kayong mga leaders dyan sa, alam ko yung ABS-CBN, pinasara ni dating late President Ferdinand Marcos yung ABS-CBN noon. Nagalit ang mga Lopez. Ang mga Lopez nakipag-isang puwersa sa Roman Catholic leaders at saka sa mga American leaders na siyang lumingki sa kalaya at kapayapaan sa ating bansa. Kaya pinabagsak nila si dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ay dalawang ulupong na traidor na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos ay kabilang sa Rolex 12 members. So lahat ng mga plano ni dating late President Ferdinand Marcos ay open book sa mga demonyong to na si Juan Ponce Enrile at si Fidel Valdez Ramos. Honestly, may isa pang ipinahayag sa akin ng Banal na Espiritu na isa pang tao na nagtraidor kay dating late President Ferdinand Marcos. Ipinahayag ng Banal na Espiritu na nasa aking katawan na ang nagpapatay kay Ninoy ay ipinahayag nitong dating Sergeant Pablo Martinez na si Danding Cuangco ang nagpapatay sa asawa ni Cory Aquino. Itong matanda na to, bago yan namatay, na born again muna yan. Na bago siya lumisan dito sa mundo, nagsisi siya at sinabi niya ang katotohanan. Sa pagsasabi niya ng katotohanan, pinagbantaan ang kanyang buhay. Nasagasaan ang matanda na yan sa Rojas Boulevard. Ang sabi nasagasaan, pero sa nakakita, sinagasaan siya. Talagang pinatay siya. Dahil sa pulang sinabi nitong si Sergeant Pablo Martinez ang katotohanan, pinagbantaan na siya nitong si Danding Cuangco. Honestly, lahat tayong mga tao dito sa mundo, bawat katawan natin ay templo ng Banal na Espiritu at walang sino mang tao ang makakapanlin lang sa Banal na Espiritu na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Ito yung katotohanan. Sa mga tao sa ating bansa, gumising kayo dahil yung inyong kaluluwa natutulog para yung kaluluwa nyo bumangon sa libingan at itaas nyo ang katotohanan na hindi tayo mga Pilipino. By heart and by spirit, we are called as Maharlikans. Dahil yung Maharlika ang totoong pangalan ng ating bansa. Ninakaw yan ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko, kaya yan naging Pilipinas ay gawa ng sinakop tayo ng mga Espanyol at yung pangalang Pilipinas nanggaling yan doon sa Judas na demonyong hari ng Espanya na si Philip II, kaya yan naging Pilipinas. Binura yung pangalang Pilipinas. Narito na tayo sa uling panahon. Bongbong Marcos, lalabas ang katotohanan na wala kang kwentang anak. Hindi mo inayos para linisin ang pangalan ng ama mo. Bagkus, kumampi ka pa doon sa mga demonyo na nagparusa at nanirang puri sa ama mo. Nasaan ang utak mo? Wala kang bayag. Umalis ka na dyan sa pagkapangulo. Hindi ka pwedeng maging pangulo. Dahil marami kang kaluluwa na ililigaw ng landas at parurusahan pa na maghihirap ang pamumuhay. Hayop kang putang ina ka. Sabi mo gagawin mong 20 pesos ang kilo ng bigas
Putang inakaan na ngayon ang presyo ng bigas. Halos doble. 40 na. Putang ina mo ka. Umalis ka dyan sa pagkapangulo. Hindi ka nararapat maging pangulo. Walang karapatan ang mga demonyo na ngayon na mamuno. Dahil kayong mga ulupong, wala kayong kayong ICC, putang ina ninyo, mga ipokrito kayo. Bago nyo arestuhin si Tatay Digong, dapat nagsaliksik muna kayo sa history ng aming bansang mga pinutukan kayo ng lintik. Tang ina ninyo, hindi ko kayo kinatatakutan dahil alam ko ng Espiritu Santo na sa aking katawan ang siya nagsasalita, kaya ako'y matapang. Siya yung tumawag sa akin para sabihin ko yung katotohanan. Ako mamatay man dito sa mundo, it is not my loss, it is my gain. Dahil yung kaluluwa ko, babalik lang yun sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Dahil ang aking kaluluwa, traveler lang dito sa mundo. Ang totoong tahanan ng kaluluwa ko hindi dito sa lupa. Doon yun sa langit, kung saan naroroon si Kristo. Dahil si Kristo, yun yung tupa na unang sinugo ng banal na spirito para hikayatin ang mga tao na mag-repent at mag-reconcile sa banal na spirito para patawarin ng banal na spirito ang kasalanan ng tao at ng kaluluwa ng tao ay maligtas. Pero ang ginawa ng mga bulaang propeta ng mga pare, pinapako nila si Kristo sa krus at pinapatay nila. Sinira nila yung templo ng banal na spirito sa krus. Pero ang banal na spirito, si Kristo binuhay niya noong 3 araw. Kaya si Kristo nabuhay na maguli. Kaya sinabi ni Kristo, there is power once you receive the Holy Spirit. You will become my witnesses in all Jerusalem, in all Judea and Samaria, and at the end of the earth. I am the servant of the Holy Spirit, and the Holy Spirit that is in me is my God and Holy Father that I am serving and praising. Hindi ko sinasamba yung pari dyan sa Romano Katoliko na Holy Father. Ulupong yun. Si Satanas yun. Kaya hindi nyo dapat iduluhin yung Judas na yun. Hindi niya kayo matutulungan ang kaluluwa niyo maligtas. Yung pagsamba niyo sa Robolto, Santo-Santo at Diyos at iduluhin niyo yung Papa ng Romano Katoliko, impyerno ang babagsakan ng kaluluwa niyo dahil hindi kayo patatawarin ng banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay niyo. Honestly, pinayag sa akin ng banal na spirito ng ating bansa, ibabalik niya ang pangalang Maharlika. Yang mga simbahan ng Romano Katoliko, dudurugin yan. Ibabalik ng mga Romano Katoliko, leaders, ang lupang ninakaw nila sa gobyerno. At yung mga lupang yon magiging pag-aari muli ng gobyerno. Kayong mga ulupong, hindi kayo nagpapasakop sa gobyerno dahil ang gusto nyo, sa gobyerno ng Panginoon, gobyerno ng Diyos, ng Espiritu Santo, dahil ang gusto nyo, kayo yung maging hari dito. Pwes narito na tayo sa katapusang, sa huling panahon ng katapusan. Narito na tayo. Ang banal na Espiritu Santo lang ang mahahayag nag-iisang banal ang pangalan na Holy Father. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. We are in the last days. This is the end of time. Ang Holy Spirit na nagsugo kay Kristo, na nasa katawan ni Kristo, na nasa katawan ko, ay ang siyang Alpha at Omega. Siya lang ang Diyos na dapat sambahin. Siya ang babalik para maghukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Kayong mga Roman Catholic leaders, American leaders, ICC, mga impostor kayo, mga ipokrito kayo, mga kampon kayo ng kadiliman, na feeling nyo kayo yung mga Diyos ng hustisya dito sa mundo. Pero tatandaan yung mga pinutukan kayo ng lintik. Ang banal na spirito na nagsugo kay Kristo na siyang may gawa ng katawan nating mga tao, ang Diyos ng hustisya at ng katarungan. Bilang isang tagapagsalita ng banal na spirito, ito yung mission ko. Ipahayag ko ang katotohanan. Mag-repent na kayo. Dahil ang banal na spirito ang may hawak ng buhay nating mga tao. Yung nangyaring COVID-19, akala nyo simple lang yan? No. Warning yan ng banal na spirito na kaya niyang patayin ang milyong katao. Pero kung hindi ka naging tapat sa banal na spirito hanggang sa huling panahon, hindi ka maliligtas. Kung naging kaisa ka ni Kristo, naging tapat sa banal na spirito hanggang sa huling panahon,
Kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at maliligtas ang iyong kaluluwa. Kaya sa mga kababayan ko, gumising kayo. Tanggapin nyo ang mga aral ni Kristo. Na templo ng banal na Espiritu Santo ang katawan nyo. At ang banal na Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. Para yung kaluluwa nyo, born again sa Espiritu at patawarin kayo ng banal na Espiritu Santo at kilalanin kayo ng banal na Espiritu na anak niya para yung kaluluwa nyo, yung pangalan nyo ay masulat sa aklat ng buhay. Dahil yung mga kaluluwang lumalapastangan sa banal na Espiritu, ang kanilang kaluluwa ay doon masusulat sa aklat ng kamatayan. Dahil gawa ng kasalanan na ginawa nila sa banal na Espiritu, ang kanilang katawan at kaluluwa ay mamamatay. At ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno mapupunta. Honestly, walang tao na nakahihigit sa banal na Espiritu Santo at walang tao na makapanlilin lang sa banal na Espiritu. Kaya kayong mga dilawan, kayong mga Roman Catholic leaders, kayong American leaders, kayong ICC leaders, putang ina ninyo, mga kampon kayong lahat ng kadiliman, bilang ng mga araw nyo. Sa oras na bawiin na ng banal na Espiritu ang kaluluwa sa katawan nyo, lahat kayo maglalangoy kayo sa apoy ng impyerno. Bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu. Ikaw, Bongbong Marcos, wala kang kakayahan na mamuno sa ating bansa. Totoo ang sinabi ng iyong ama. Wala kang alam sa pamumuno. Dahil ang alam mo lang ay party-party. Kaya yan ang nangyayari ngayon sa politika sa ating bansa. Hinahayaan mo na manipulahin ka ng mga diktador na siyang nagpabagsak sa iyong ama. Kaya nagiging magulo na naman ang politika sa ating bansa. Ako bilang isang tinawag ng banal na Espiritu Santo ay nagpapahayag sa inyo ng katotohanan na ang Roman Catholic leaders, American leaders, na siyang mga nanakop sa ating bansa ay mga kampo ng kadiliman. Tayong mga tao sa ating bansa ay kailangan nating lumaban na ipaglaban ang katotohanan. Para isampal dito sa mga ulupong na to, na wala silang karapatan na diktahan at pangunahan tayo sa ating pamumuhay. Wala silang karapatan para pangunahan tayo kung ano ang tama at mali. Sa banal na Espiritu Santo, ang mga taong naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanilang kapwa ay siyang mga pinabanal ng banal na Espiritu. At yung mga demonyo na nagbabanal-banalan dito, yung mga bulaang propeta, ay mga ulupong yun na nagdamit laang ng abitong puti, pero ang kanilang puso ay sa halimaw. Hindi ang banal na Espiritu Santo ang kanilang sinasamba, kundi yung kanilang papa dyan sa Roma, na siyang ulupong, pinakamalaking ulupong, na si Satanas na lumalapastangan sa banal na Espiritu. Narito na tayo sa huling panahon. I am powered by the power of the Holy Spirit. I am on fire with the power of the Holy Spirit. Kaya ganito ako katapang. Ganito ako kaprangka magsalita. Naipahayag ko at pangalanan ko kung sino yung mga demonyo na mga kampo ng kadiliman na silang naghahasik ng kaguluhan sa ating mundo. Anis lang labanan dito sa mundo ay Armageddon. Nasasaad sa Ephesians chapter 6 verse 12. For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places. In Ephesians chapter 5 verse 11, sinasabi dito, take no part in the fruitful works of darkness, but instead expose them. This is my mission. I'm exposing the truth. Who are the evil people in this world? Who are the people that are doing blasphemy against the Holy Spirit, pretending they are the Holy Father, the God, the child of God, but they are the minions of Satan. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Kayong mga Roman Catholic leaders at American leaders, mga ulupong kayo. Na tong Roman Catholic leaders at American leaders, ang dalawang malaking ahas na lumingki sa ating bansa.
Kaya yung kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay nawala dahil sinakop tayo ng mga ibang nasyon. Ang Roman Catholic leaders na yan, mga yan, ang kanilang protector ay yung dating hari na Huda sa si Philip II. Kaya yung ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Nakipaglaban sina Dr. Jose Rizal, sina Andres Bonifacio para sa kalayaan natin. Sina Tandang Sora para sa kalayaan ng ating bansa. Para kalabanin ng mga Espanyol at ang mga Roman Catholic leaders. Si Dr. Jose Rizal, ang nagpapatay sa kanya honestly mga Roman Catholic leaders. Dahil kakampi ng mga Roman Catholic leaders ang mga Espanyol. Ito yung katotohanan. I am a spiritual warrior born to be free, wild, and brave to expose the truth. I'm not afraid to anyone because I know the Holy Spirit that is in me is the Almighty Father that's always on my side. Honestly, these evil people don't have power over me because the Holy Spirit is also the holder of their life. And the Holy Spirit has the power to kill them and destroy them in the fires of hell. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang banal na spirito. Ang kalabanin mo ang katotohanan, nakawin mo ang pag-aari ng iba, lalo na't yung lupa ng iba, wala yang kapatawaran sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Ninakaw niyong mga Espanyol, kayong mga bulaang propeta ng Romano Katoliko at kayong mga Amerikano, ang lupang hinirang ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay siyang nagsasalita para sa akin. Ako ang anak dito sa lupa na babae na kinuha ng banal na spirito para magsalita patungkol sa kanya. Na ipahayag na siya lang yung nag-iisang Diyos. At ipahayag ang katotohanan na yung mga Roman Catholic leaders at American leaders ay dalawang ahas na lumingkis sa kanyang lupang hinirang na ibinaon ng mga demonyong to sa kadiliman. Bongbong Marcos, nagpaampon ka sa mga demonyo. Kaya ganyan ang takbo ng politika sa ating bansa. Kung may pagpapahalaga ka sa kaluluwa mo, mag-resign ka na. I suggest, bumalik dyan si Tatay Digong at ilabas din niya ang katotohanan. Tayong lahat na tao, binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon, ng banal na spirito para manatili dito sa mundo. Pero hanggat maganda ang purpose mo, ibabalik ka ng banal na spirito para mamuno. Kaya Tatay Digong, sinasabi ko sa iyo, ang buhay mo ay nakasalalay sa banal na Espiritu Santo. Siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo at gumagabay sa iyo. Alam ng banal na spirito, naglalakbay ka sa spirito at katotohanan na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng iyong kapwa. Na hinihikayat mo ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at ang kanilang kaluluwa ay mabago para hindi sila gumawa ng kasamaan. Isa ka sa spiritual warrior na pinili ng banal na spirito na pinahayag ko dito sa aklat na to. Yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ni Cory Aquino ay naririto din. At itong aklat na to ay kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Para patotoo, ipakita ko sa inyo yung pangalan ni Tatay Digong, ni Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos. Kung itong si Juan Ponce Enrile, makikita mo tong video ko, naririto ang pangalan mo sa aklat na to. Juan Ponce Enrile. Andito si Fidel Valdez Ramos. Pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos. President Ferdinand Marcos. Pangalan ng impacta na si Cory Aquino, naririto din. Cory Aquino. Pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte. Pangalan nung isa pa ring impacta, si Leni Robredo. Naririto yung pangalan ni Leni Robredo. Lahat tayo ang ating kaluluwa, espiritu.
na nagmula sa Espiritu Santo. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga anak na nakikinig sa kanyang mga aral at salita. At alam din ng banal na Espiritu kung sino yung mga demonyo na mga lumalapastangan sa kanya na nagmamataas at nagmamayabang sa kanya na naging kaisa ng demonyong si Satanas. We are in the last days. This is the end. The Holy Spirit is the Alpha and Omega. Is the Almighty Father that will be the judge. Dahil templo ng banal ng Espiritu Santo ang aking katawan, ang Espiritu Santo ang nagsasalita para sa Kanya. Ginagamit lang niya ako para sabihin ko at ipahayag ko ang katotohanan na siya yung Diyos, na siyang maghuhukom. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang banal na Espiritu Santo ang nananahan sa aking katawan, ang siyang tumawag sa akin para magsalita at para magpahayag ng katotohanan. It says in the Bible, if you know the truth will set you free. Sinabi rin sa banal na kasulatan, truth always prevails. This is the truth. The Holy Spirit is the God of truth. He is the God of life. Yung mga human rights, sabi nila, yung mga leader dyan sa human rights, they care for the human rights. Pero sinabi ni Tatay Digong, yours is human rights, but mine is human lives. Si Tatay Digong, pinapahalaga niya kaluluwa ng tao. Hindi yung mga human rights na kung sinasabi ng kung sino lang ang nagkukuha na yung mga demonyo. Honestly, walang tao na kayang magpabagsak. Kahit yung demonyong si Satanas, hindi niya kayang pabagsakin ang banal na spirito. Dahil ang banal na spirito ang siyang kataas-taas ang Diyos. Si Satanas ay ulupong na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na spirito. Hindi niya kayang talunin ang banal na spirito. Kaya sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. The Holy Spirit is in me. He called me to speak on His behalf, to tell the truth, to reveal the truth, so that people in this world will see the truth. That He is the only one God, that His name is the only one holy name that needs to be exalted into the whole world. That He is the only one Holy Father that we humans should honor with our body. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko, yung demonyong si Satanas na lumalapastangan sa banal na spirito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa, ibahagi nyo ang mensahe na to para ikalat natin sa buong mundo na ang banal na Espiritu Santo lang ang siyang totoong nag-iisang Holy Father, na siyang may gawa ng ating katawan at kaluluwa. At tayong mga tao na nakasumpong sa katotohanan, hikayatin natin ang mga tao na lumapit sa liwanag. Magsisi na sila at magbalik loob sa banal na spirito para patawarin ng banal na spirito ang kasalanan ng ating kapwa at maging kapatid din sila ni Kristo sa spirito. Maging kaisa natin sila sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos, na ang banal na Espiritu Santo lang ang kinikilalang Holy Father, hindi yung demonyong Papa ng Romano Katoliko. Bye and till next time.